Mas pinadali, mas pinasimple, mas pinabilis, mas kumbinyente. Sa modernong paraan, higit na maasahan, serbisyo't benepisyo, mas angkop at mas napapanahon. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo, maasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong makabago Express. Serbisyong makabago Express. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo, maasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong. Hello, mabuting araw po sa inyong lahat. Welcome to Usap Tayo. Hello, Sir Jay. Happy New Year. Happy New Year din sa'yo, Lisa. And good morning, isang mabuting araw sa lahat ng ating mga members ng SSS na sumusubaybay sa ating lingguhan ba? Or Lingguhan. Usap Tayo FB Live. Oo, maganda Okay. dito, Sir Jay. Balik Friday na Yes. tayo mula dun sa Oo. previous schedule natin na Thursday. Pero Oo. same time pa din, 10 to 11 a.m. Yun, antabayanan niyo po kami dito sa official FB page. Yes. SSS, ang Philippine Social Security Mm. System. Dahil Friday, so dapat laging happy tayo every Friday. So thank God it's Oo. Friday. So kahit papaano naitawid natin yung 5 days na work week, no? Lalo na ngayon, diba, balita natin na lately ba nagkaroon ng strike yung mga ating mga jeepneys. Oo, kaya onting tiis lang Oo. tayo sa sa pagbiyahe, and of course Mm. tuwing Friday talagang matindi talaga ang traffic. So onting tiis, pasensya lang kasi Mm. makakarating din tayo sa mga bahay Yes. natin at nakakapag-relax over the Oo. weekend. Yes. Dahil this is our first episode for this new year, ano ba yung mga konting changes natin? So una-una, 'di ba, from Thursday to Friday tayo, no? Friday. Tapos siguro gagawin natin ngayon, medyo relax tayo. Oo. Hindi na siya masyadong parang tutorial, parang gano'n. Pero at meron pa rin, magi-inject pa rin tayo ng mga tips kung may mga questions kayo about SSS, as na maaring masagot namin, o na makapabigay kami ng information sa inyo, tamang information. Oo. Tama ka dyan, Sir Jay. Yan. Mm. Bago yung setup natin ngayon. No? May Oo. onting changes lang sa format. Pero syempre, hindi mawawala hindi mawawala yung sasagot tayo ng mga queries from our viewers. Yes, it's our very it's our pleasure na makipag-connect tayo sa ating mga viewers, lalo na kasi dahil kung may mga questions kayo, dahil alam naman natin na 'di ba usually nasa work ang ganitong oras, nasa work tayo. Oo. So kung may mga questions kayo, just type in lang doon sa ating comments. So I think open na yung ating comment section, no, for Tama, the questions. Ayun. Dahil New Year, ano ba yung 'di ba usually may tayo, mga New Year's resolution? Ano bang New Year's Oo. resolution mo, Lisa? Actually, sir, wala akong New Year's resolution. Siguro nung bata ako, may mga New Year's resolution ako. Kaso na parang most of the time kasi parang hindi ko rin siya natutupad. So parang Oo. ako more on yung mga wish lang sana itong Oo. darating na year, no? More on blessings, no breakthroughs. Yes. Saka syempre yung safety, yung sa health, no? Nung Yes. natin, pati na rin yung mga mahal natin sa Mm. buhay. Ikaw ba, sir? Ano ba ang New Year's resolution mo? Actually ako before, dahil medyo may konting inclination na mahilig ako sa photography. Nung last year, gusto ko na doon sa IG ko, daily meron akong ipopost na mga pictures. Kaya lang parang nagawa ko hanggang lang, yung up to 15 post lang eh. So wala, nakalimutan ko na rin. Pero from time to time, nagpo-post din naman ako. And yun nga, tama nga na dahil New Year, you just always have to be grateful. Yung very thankful tayo na lalo na dahil hindi naman lahat na ganun ka well off, or pare-pareho naman tayo na meron tayong pinagdadaanan. And then, yung close family pa rin tayo, very, very tight pa rin tayo. Andyan pa rin ating families na handang sumuport sa atin. Yun. Of course, family comes first talaga. Kahit meron tayong mga priorities sa work, no? Yes. Sa careers natin.
And ayun, nakatandaan ko, Sir J. Mm. Siguro isa sa mga New Year's resolution ko yung, iwasan ko yung pagiging makakalimutin. Ay, Oh. ilan taon ka na ba, Lisa? Pwede ba natin Secret. i-reveal lang Ayaw. kung ilan taon ka na? Ayaw. Secret ba? Ayoko mag-age Ayaw reveal. mo. Hulaan niyo na lang, sir. Pero di ba dapat you have to be proud kung halimbawa sinabi kong 40 years old na ako, o di ba? Parang 40 years old ka na healthy pa rin, o di ba? And magugulat sila, ay, 40 ka na pala, Oo, di ba? Mga kasi ganun. itsura Yung mo. pala, tingin sa'yo, baka 25, o di ba? Oo. Lakas maka Gen Z ba yan pagka 25? Oo naman. Dahil speaking of yung malilimutin, 'di ba? Lalo na ngayon, 'di ba, January, 'di ba? Sa SSS meron tayong mga dapat na tandaan ng mga deadlines. Ano ba yung mga Yes. deadlines natin, Lisa? Oo, yung ating contribution payment deadline, syempre Mm. napakahalaga, no, na timely, no, buwan-buwan, naguhulog kayo ng Yes. contribution sa SSS para naman, sure na magiging qualified yung mga members natin. No, particularly Oo. yung mga self-employed, voluntary, yung mga OFW members. Kasi yung mga Mm. employed naman natin, matik naman Oo. nahuhulugan na deduct, no, yung kanilang apart nung share nila dun sa contribution ng kanilang mga Pero, employers. kahit na sabihin natin yung pag-employed ka, 'di ba? Nakaasa ka na lang sa employer mo, 'di ba? Although yung employer obligation naman nila 'yan. 'Di ba ang deadline is laging last working day or last day of the month following the applicable month. So for example, for the month of December, ang deadline is January 31. Oo. So pag nag-fall ng Saturday or Sunday or non-working day, pwede next working day. Pero kahit na sabihin natin na syempre naka-payroll system, automatic 'yan. Yung ating mga members dapat aware din kayo, very vigilant din kayo na kasi nakikita nyo sa inyong mga payslip, 'di ba? Dinededuct 'yan. So dapat chine-check nyo din 'yan, 'di ba? Dapat Tama. naka-register tayo sa my.sss. Responsibility din ng yes. members, no, i-check nyo din. Kasi, di ba, sir, tumatanggap din tayo ng mga referrals, no? And then, meron din yung mga employed members na may pupunta sa atin. Tapos, doon na lang, pag magfa-file na ng retirement. Yes, nakakalungkot lang yung mga Oo. ganun. Minsan talagang yung talagang matanda na sila, yung bang na-check nila, halimbawa ngayon sila magfa-file for retirement, ang gap nila is from 1980s pa, mga ganun. So, most likely, 'di ba, close na yung mga companies. So, talagang dapat chine-check niyo yung records ninyo para maiwasan yung mga ganun na cases. Oo. Oo, tsaka yun, kung bumibisita kayo sa mga Facebook, YouTube, di ba? Dapat binibisita nyo rin yung account nyo sa my.sss, kasi yan din yung advantages na may online services tayo para ma-check din nila yung mga contribution records nila. Kahit once a month lang, no, para at least sure tayo na compliant yung mga employers ninyo, no? Kasi kayo din yung affected pag maraming contribution Oo. gaps dyan, mamaya hindi pa kayo mag-qualified kung mag-file kayo ng mga benefits. Yes, lalo na kung halimbawa, lalo na ngayon, December natapos yung Pasko, January, syempre, ubos na naman ang bonus, di ba? Saan nyo ba ginamit yung bonus ninyo? Ako, syempre, yung namasko ka sa mga inaanak mo, mga ganyan. Panghanda. Yes, so, yung iba naman, dahil January, baka kailangan ng financial din, may mga kailangan bayaran. So, one way din na makakatulong ang SSS sa inyo, yung ating salary loan. Tama. Yan, very one of the privilege na binibigay ng ating ng ahensya sa ating mga members. And ano ba yung mga kailangan natin, Lisa, pagka magfa-file ng salary loan? Number 1, ano ba yun? Number 1, dapat meron kang tawag dito, my.sss account, Yes, no? May oo. disbursement account ka din kasi once na na-aprubahan, no, yung iyong salary loan application, Yes. doon na direkta i-credit dun sa iyong bank account. Online na tayo, so hindi na Yes. yung cheque pa. No? Kasi dati ata, yung iba pumupunta pa dito sa head office. Tapos naliligaw para- yung mga check. Yes, so ngayon kasi online na tayo para mas madali yung yung pag-disperse ng inyong mga loan proceeds at madali nyo siyang magamit agad-agad. So ano pa ba yung mga qualifying conditions ba, Lisa? Oo, yung sa contribution requirement natin kasi meron tayong 1 month saka 2 month salary loan. So for the 1 month salary loan, dapat at least meron kang 36 months contribution, no? Yes, 36 months Oo. prior to month of filing. So for example, ngayon ako magfa-file January. So dapat December prior may 36 months ako.
nahulog. O yung 6 Oo. doon dapat pasok doon sa 12 month. Yes, sa dapat may updated ka, no? Okay. Tama. Saka yung kung halimbawa, sir, di ba yung kung bago ka dun sa membership category, halimbawa, employed ka dati, no, na separate ka na sa trabaho, tapos nag-voluntary ka. So, isa dun sa requirements, dapat at least meron kang 6 months na contribution dun sa Oo. bago mong membership category, Oo. bago doon sa pagpa-file mo ng salary loan application. Actually, marami ngayon, di ba? Yung iba, tinatapos mo na nila yung work sa employment nila hanggang December kasi syempre may bonus yun, di ba? Oo. Pagka ganun, hanggang December papasok. So kung need yun ng mag-file for salary loan, kahit pwede kayo maghulog for the following month, lang ba, January. Pero hindi kayo makakapag-avail ng salary loan kasi 1 month pa lang yung nahuhulog ninyo as voluntary, di ba? So dapat at least may 6 months kayo nahulog. So yun dapat meron mo ng almost half a year na nahulog yung ating mga mga members. Okay. Tapos nga pala, Sir Jake, may nag-message sa akin yung tita ko, no. Tawag dito, yung lola kasi namin na-suspend na daw yung AKOP niya. Eh di nagtanong ng nung requirements, no. By the way, may enhanced guidelines na po pala tayo, no, sa annual confirmation of pensioners. Check nyo lang yan, nakapost sa ating Facebook yan, yung ating mga art cards. So meron tayong mga changes. So ano ba yung sa lola mo ba yan? Oo, na-suspend na kasi yun talaga importante talaga na nagko-comply kayo sa AKOP kasi para at least alam namin na 'di ba yung personal appearance, no, at least alam namin na nabibigay namin yung benefits dun sa mga rightful, no, na beneficiaries. Oo, tama. Tapos kasi kapag hindi kayo nakapag-comply on time, no, nasususpend yung inyong pension. So kailangan talaga comply kayo. Ang mode of compliance natin, no, pwedeng personal appearance. Pwedeng personal appearance. Pupunta kayo sa mga branches natin. Ano pa ba? Yung visual confirmation, Pwede din through video conferencing, no, sa Microsoft Teams. Applicable to dun sa mga natin, sa mga OFW members o yung mga nakatira na sa ibang bansa. Yung tito ko, ayan, nag-email na nga siya dun sa OFW .relations, no, at sss.gov.ph kasi kailangan na niya mag-AKOP sa March. Ayan. Oo, yung ano ba yung ating changes effective March 2024, no? Kasi dati, 'di ba pagka-retirement pensioner tapos nandito sa Philippines, naninirahan, hindi kailangan mag-report, no? Regardless kung anong edad. Ngayon kasi yung mga may edad na 80 years old above, nire-require na natin na mag-report sa SSS kasi para masiguro na pa rin ng SSS na buhay pa kayo at ma-check namin na talagang yung benefit is napupunta dun sa tamang pensioner o beneficiaryo. Okay. Sir, paano naman yung mga cases na kasi 'di ba meron talaga yung mga senior citizens natin na 80 years old and above, yung iba doon bedridden na, no, yung medyo hirap nang maglakad, no, para mag-personal appearance. Ano kaya, sir, yung options na pwede nating i-offer sa kanila? May option naman tayo doon. Pagka hindi alam naman natin, usually mahina na yung katawan ni lolo lola. Pwede naman na mag-fill up lang ng ating mga forms, yung ating pensioner reply form with attach yung picture niya na may hawak na newspaper, yung for the day, o kaya nasa likod yung TV, like katulad nito, nasa likod yung TV mo, may news scroller ng nandun yung date, so may picture, dapat half body yon. And then yun, pwede naman isubmit lang, may authorization sila dun sa kanilang kaanak na pwede pumunta sa mga office natin. Or pwede rin naman visual confirmation, yung through MS Teams. Mag-email lang sila para pwede rin mag-confirm through MS Teams yung ating mga pensioner. Okay, ayun sakto. Ayun yung kinaklarify ni Ma'am Hideliza Tuason. No, nakatira daw po kasi sila sa abroad, so pwede daw ba sila mag-comply online? Tama po, yes. Katulad nung nabanggit ni Sir Jay. No, through video conferencing, lang po kayo, no, yung mag-download ng Microsoft Teams app. MS Teams, kasi yun yung ating currently na ginagamit. Pero I think later on ata, parang itatry din ng SSS na through Viber. Pero
parang may mga select branches pa lang yata nun. Pero yan, for the meantime, familiarize na lang din yung paggamit ng MS Teams kasi yan yung talagang ginagamit natin. Yun. Para dun sa magpapaset na appointment, mag-email lang kayo kung nasa abroad, ofw.relations@sss.gov.ph. So para ma-replyan sila, mabigyan sila ng link para dun sa sa appointment nila online. O kaya naman po doon sa mga email address nung ating po mga SSS branches. So saan ba 'yun makikita? Doon sa SSS website, www.sss.gov.ph. Marami tayong mga branches abroad Saka dito locally, yung para sa mga magko-comply na nandito sa Pilipinas, hanapin niyo lang po doon kung anong specific branch. Ito po nagbabalik si Ma'am Luz Stella Gagate Banglo. Yes. Good morning din Good po. morning, Miss Luz from Hong Kong, no? Magandang umaga. Morning ba sa kanila? Same time na ata sa atin, no? Wala namang difference ng oras. Parang a few or 2 hours lang yata. Isa si Ma'am sa mga regular viewers natin kasi nung nagsimula pa lang ang usap tayo. Hello, Ma'am. Okay. Good morning po sa inyo. Malamig dyan, no? Baka mas definitely mas malamig pa dito sa atin. Ngayon lang nasa loob tayo dahil naka-aircon tayo. Tama. Napakasarap ngayon matulog no? Oo, kahit ngayong early morning parang feeling mo yung Baguio feels ba? Yes. So, no need na umakyat ng Baguio. Sobrang lamig, di ba? Kaya kailangan ako nga kahit nasa bahay, pag nasa bahay hindi na ako nag-electric fan pagka ganyan lamig. Minsan naka-medyas pa ako or naka-hood pa ako talaga dahil sobrang lamig, minsan ang hirap gumising, 'di ba? Lalo na pag Friday. Pero wag naman sa na gising pa rin kayo, syempre. Lalo na mapapanood nyo kami. Pwede nyo kami panoorin kahit na nasa office kayo, 'di ba? May cellphone kayo ganyan. Tabi Basta nyo lang. Naman may earphone lang kayo. Yes. Huwag nyo na lang masyadong pahalata sa mga boss nyo. Joke lang. Simple. Marami naman kayong makukuhang sa amin, info. Yes. Okay, may question tayo dito. Good morning from Persus Medenilia. Good morning. May number coding pa rin po ba sa mga branches? Meron pa rin ba, Lisa? Meron pa rin, sir. Implemented pa rin hanggang sa ngayon yung number coding. Parang sasakyan lang din. Yes. Ang basis lang natin doon yung last digit ng social security number nila. So kung nagtatapos siya ng 1 and 2, Monday po kayo pupunta sa branch. 3 and 4, Tuesday. 5 and 6, Wednesday. 7 and 8, Thursday. Tapos 9 and 0 naman po ay Friday. Kaya lagi nyo pong tandaan yung schedule nyo po. Kasi it's one way din na na talagang yung distributed natin yung ating services sa ating mga members kasi. So, yun, tatandaan niyo. Pero kung halimbawa naman, hindi kayo makapunta sa branches kasi mostly naman ang ating mga transactions online na So, napakadali lang. SSS at your fingertips, 'di ba? Yan yung ating kinakampaign na matagal na. So, dahil ang SSS is one of the pioneer o tayo ba ang pioneer ng digitalization sa government transactions? Yun yung isa sa pinagmamalaki natin sa SSS na digitalize yung ating mga transactions. At syempre, nandun pa din yung ini-improve pa natin. Hindi naman matatapos yun. So, may mga enhancements na gagawin. I-recalibrate yung system. Yes, kailangan natin yun. Tama. So, para sa ating mga members. And, nakakatuwa. Ang daming viewers ngayon na OFW. Hello, Sir Jerome. Watching from Poland. Mabuting araw sa iyo, sir. And speaking of OFW, sir, i-remind na lang din po natin sila na kanila pong contribution payment deadline, iba kasi yung payment deadline nila. So, last quarter of the year, yung October to December, ng 2023. Start po na yung January to June. January to January to September. January to September, ang deadline nyo po ay nung katapusan pa nung December 2023. Yes. Tapos, yung October to December 2023, ang deadline nyo po sa katapusan po ng January 31, 2024. So, meron pa po kayong time na magbayad ng inyong SSS contribution. Pero, Lisa, di ba, nasa abroad? Halimbawa ako nasa abroad. Paano kung magbabayad nasa abroad ako?
Ay, napakarami natin, sir, Madali na lang ba payment yun? channels na Meron ba? available. No, meron din kasi yung online, yung mga collection partners natin, meron po silang Mm. available na Oo. websites, no? Pwede po sila doon na magbayad, no? Meron Oo. din po tayo meron din silang kanya-kanya mga mobile app facility. Tapos tayo Mm. din po, 'di ba? May sarili din tayong Mm. SSS mobile app, no? Yes. Nakalink din doon yung mga ibang e-wallets, no? May At mga remittance center naman no, na tama, ka-tie up sir. natin. So, Mm-mm. yun. Hindi naman sila mahihirapan sa pagbabayad dahil talagang nagbigay ng lahat ng options ang SSS para Tama. hindi magkaroon ng gaps yung mga payment ng contributions. I guess Okay. naka-flash din po sa Mm-mm. screen yung no, yung mga listahan ng mga payment channels. Pwede nyo rin po yung balikan, no, do sa official Mm-mm. page ng FB page ng SSS, no. Nasa featured post po siya, no, makikita nyo Oo. siya agad. Maganda rin kasi naman, lalo na yung mga OFW, di ba? Siyempre, one of the reason bakit nag-abroad si nanay, si tatay, siyempre para makapag-ipon, para sa Tama. pamilya. Pero importante lang na pa rin na may SSS tayo kasi protection nyo rin yan. Ba? Magkasakit kayo at lalong-lalo na pag nagretiro ka, di ba? Tama. 'Di ba? Ang sarap nung pakiramdam na yung pinag-ipunan mo ng halos 10 taon mahigit bukod dun sa naipon mong sarili, meron ka pang benepisyo sa Tama. SSS, 'di ba? Katulad ng retirement, 'di ba? Correct. Oo. Tsaka 'di ba meron pa tayong 'di ba additional na makukuha Savings o option, savings. Ano no? ba yun, Lisa, yung savings option natin? Kasi meron tayo yung mandatory provident fund, no? Mm. So, pwede po yan. Isa pang option yung meron din tayong voluntary provident fund. Yun Mm-mm. naman po minimum, no? Pwede silang maghulog ng as low as 500 Yes, 500 pesos, no? pesos lang siya. So, maganda yan, no? May iba-ibang forms tayo ng Mm-mm. savings. Ano bang difference nun? 'Di ba ano 'yan, yung WISP before at saka yung WISP Plus? Oo. Parang yung WISP ano ba 'yun? 'Yun yung mandatory. Yung mandatory. Oo. Kasi yun, tawag dito, para yun sa mga members na naguhulog, no? Above doon sa monthly salary credit na 20,000. Yes. Oo. So, yung doon naman sa WIS Plus, walang limit yun. Mm. Depende po kung naka-minimum ka o okay lang naman. Basta, Oo. yun, may minimum tayo na 500 pesos yung contribution nila sa WIS Plus, no? Hindi not necessarily Mm-mm. monthly, no? Kung kailan ka lang may extra savings, yun, pwede mo Yes. ilagak doon, no? Yung ano lang pagkakaiba no, yung 'yun, yung voluntary provident fund kahit hindi ka naka-maximum na monthly salary credit, okay. Meron tayo palang follow Oo. questions Ano, kay Jerome ulit. oo, at ang nagbabayad daw sa Okay. GCash. Very good si sir. Oo, very good si sir. Mukhang laging may load ang kanyang GCash. O hindi, tsaka talaga, malaking tulong talaga yung Oo. GCash kahit naman, di ba, sa mga payment transactions din natin. Yes. Pag-order tayo ng food, di ba? O dapat Kasi na ngayon readily available Oo. na yung GCash. cashless na ngayon Correct. Wag lang mag-offline, di ba? Ay, yun Ayun, lang. laging no? dapat naka-online tayo. Oo. Okay. At ito, sir, may tanong si Baby Kapuli. Hello po sa inyo. 10 years na daw po siyang nagbabayad no, sa SSS. Pwede daw ba niya itong ituloy-tuloy hanggang maging 20 years? 20 years. Pwede naman po, tuloy-tuloy lang ang pagbabayad. Kasi, iba, ilang years ba or months ang pwede nating ihulog para ma-qualify for retirement? Dapat Diba? sa retirement po kasi para mag-qualify doon sa monthly pension, at least 120 months or equivalent to 10 Oo, years. 10 years. Oo. Kasi may iba, pag naisip nila ata na naka 10 years na ako, titigil na ako, Tigil di ba? na. Pero tuloy nyo lang po. Pwede naman yan. Pag nag-voluntary payee ka, so dapat lang merong, syempre, importante, may my.sss. So by the way, di ba, pag nagbabayad tayo, before, meron tayong form na finifilapan. Ngayon, payment reference number na ang kailangan natin. So, kailangan registered kayo sa my.sss, may account kayo doon. So, doon yung mag-generate yung payment reference number. Lalo na kung, alimbawa, katulad si Sir Jerome, kanina, di ba, GCash. Kasi before, ako din, pag nagbabayad GCash, ginagawa ko, da-download ko lang yung PRN, naka-PDF file yon para kasi medyo mahaba yung number nun, di ba? Mahirap magkamali. Kaya yun din yung purpose natin sa sa PRN, para hindi tayo magkamali sa pag-fill up ng
ng form. Tsaka pagka online kayo, copy nyo lang yung PRN, then i-paste nyo dun sa app nung anong ginagamit yung mobile app, o kung sa bangko yan, copy nyo lang yon, paste nyo lang yan doon, then automatic na yun, lalabas na yung ano ninyo, yung kung magkano yung babayaran ninyo. Tsaka once na mabayaran ninyo, 'di ba? Siguro mga a few seconds lang, check mo yung ano nyo, yung hulog, yung posting ninyo. Posted agad siya. Oo. Kaya hindi possible, very impossible na magkaroon tayo ng mga unpostable ngayon kasi PRN na tayo ngayon. However, kung may mga cases, no, na, uy, teka lang, parang hindi pa na-post yung binayaran ko 2 weeks ago. Yan yung kagandahan pag nagmo-monitor kayo, no. Mag-email po kayo dun sa usaptayo@sss.gov.ph. Actually, may ganyan akong case. Parang nagbayad ako one time. GCash din yun. Parang hindi siya na-post. Pero yun nga, nag-email nga ako para for assistance. Siguro mga within the week naman na-resolve naman din yun. Kasi kinabahan din ako, magkakagap ako, no? Sayang din eh. Sayang. So, ayan, tulad na lagi natin sinasabi, i-check nyo regularly yung contribution records nyo para in case na may mga ganyang incidents na biglang may gap, no? At least maayos ka agad yan ni SSS. Basta mag-send lang din po kayo ng proof of payment. Saka yung payment reference number para at least matrack natin. And maayos po yung records agad-agad. Okay. Meron tayong another questions from Doc Pangulo. Good morning po. Pwede po ba alisin ko na lang isang dependent ko? So, paano ba, Lisa, pagka may mga changes tayo sa ating beneficiaries, anong gagawin natin? Kailangan po nilang pumunta, no, sa ating pong SSS branch. Ano man po yung accessible sa kanila, no? And kailangan po nilang mag-fill out ng member data change request, no? Or yung E4. So, ayun, i-indicate nyo lang po kung sino dun yung tatanggalin or kung meron kang idadagdag, ilagay mo na doon. Pang may update tayo, no? May update. Saka kung halimbawang hindi na-updated yung mga address mo, contact details, mga civil status mo, kung kinasal ka na tapos hindi mo pa na-update dun sa married name mo, ayan, isabay-sabay mo na para isang request lalo na lang, di ba, last December. Actually, may inatenan din akong kasal ng last December. So, marami hindi na ata uso ngayon ng wedding ng June, no? Mostly nasa December na, no? Depende yata sa swerte. Kung shui. I don't know na yan. Kasi, di ba, lalo na yung mga newly married, di ba, meron, siguro, I think mabilis naman na din atang update sa PSA, no? So, once na available na yung inyong mga marriage certificate or marriage contract, yun, i-file nyo agad. Update nyo agad. I-add nyo si Mr., i-add nyo si Mrs. sa inyong mga beneficiaries. Saka tip dyan, i-double check nyo din yung mga nasa, marriage cert. Minsan kasi talaga may cases na may mali dyan. Ang hirap pa naman diba, pabago ng record. Check nyo lang yung dapat tama yung pangalan. Yun, kasi pagka nag-file ka ng, let's say, mag-retire ka na, yung makita mo, ito pa lang aking pangalan, may iba ang spelling doon sa aking, let's say, birth certificate ninyo. So, dapat i-check nyo na yan, maaga pa lang, para pag nag-retire kayo, mag-file ka kahit hindi mag-retire, mag-file ng any benefit. Although online tayo, dapat tama yung ating pangalan. Kasi mahirap yung nadidelay, nagkakaroon ng minsan na-delay yung ating pag-claim ng benefit. Saka minsan nga mas mahirap pa dun, sir, di ba? May mga cases na napapabata yung member, no? Yung nababawasan yung year, halimbawa, imbis na 1954, naging 1953. Yes, oo. Medyo komplikado. Kaya habang maaga pa, ayusin nyo na po agad yung mga records ninyo. Daig ng maagap talaga yung masipag. Totoo yan, sir. Ito, hello kay Shandeshville. Sabi niya, calendar lang daw yung gamit namin kasi wala kaming newspaper. Ay, parang yung tita ko, yan din yung tinatanong niya sa akin. Kasi nga, di ba yung ating, yung nabanggit nga natin kanina, yung pagka non-appearance or mag-send ka ng confirmation, dapat may picture, no? Tapos may hawak kang newspaper. Di naman po kailangan yung mga newspaper na mga broadsheets. Pwede naman siguro kahit yung mga tabloids lang. Basta makita lang namin yung date doon.
nakita namin doon yung sa picture ninyo. O kaya, TV. yung TV, 'di ba yung TV usually play nyo lang ano nyo lang siya, may news. Tapos may crawler doon na merong date, 'di ba? Pwede na 'yon. Tapos dapat half body siya. Half body yung kuha niya. Importante yung makita yung kasalukuyang petsa, no? Kung kailan nyo kinukuhanan yung letratong yun. Kasi pag calendar po, malilito kami dahil ang dami pong dates doon. Daming araw doon. Oo. So kailangan po talaga yung dyaryo na nung araw na yon yung ating gagamitin. Yan, nakakatawa no yung talagang nagko-comply sila sa AKAP kasi mahirap nang masuspend ang pension. Paano pala sir yung cases na halimbawa na-delay ng ilang buwan yung pension nila? Makukuha pa ba nila yung mga months na na-suspend? Yes, makukuha naman nila yun. Wag po silang mag-alala. Yung mga buwan na naipon naman na yon, pagka nakapag-comply kayo sa AKAP, i-resume naman. Then yung mga ibang hindi nyo nakuha, i-credit din naman po sa inyong account ninyo. Oo. Tsaka yung one of the purpose din kaya nag-a-AKAP tayo, 'di ba? Minsan nagbabago ng address, yan yung mga email, contact number, yung mga ganon. Kasi ang SSS is nagpapadala tayo ng mga notice or update sa ating mga members. So kailangan updated 'yan. O kaya naman baka naman yung account ninyo nagkaroon ng pagbabago, 'di ba? 'Yon. You have to update us para yung inyong monthly pension is pumapasok pa rin dun sa tamang bank account ninyo. 'Yun. Ito may tanong yung ating SSS pensioner, si Ma'am Fet Wazon. 65 na daw po siya, kasali pa daw po ba siya sa pag-comply sa AKAP? Okay. So, ano yung bang requirements natin? So, starting March 2024, no? Kapag ang retirement pensioner isang edad is 80 pataas. So, required nang mag-report sa SSS. Pero kung halimbawa ngayon kayo magre-report pa lang 65, kahit naman sa yung effectivity ng ating bagong circular, hindi naman siya required. So, ang assumption natin is dito lang sa Pilipinas nakatira si Ma'am Fe, no? So, yun. No need na po mag-report kung kayo po ay retirement pensioner po, no? Pero kung yung ibang mga klaseng pensioner like yung total disability pensioner, yun. Yung mga survivor pensioner, yung mga dependent, at saka yung mga nasa abroad, yun ang kailangan mag-report sa SSS. Kasi di ba sir, yung sa mga disability, no, syempre i-assess nila kung baka pwede nang bumalik sa work. Yes, oo. Or baka okay na siya or baka nag-progress yung sakit niya. So talagang kailangan din ng medical evaluation. Oo, yun. Saka di ba yung sa sir, yung sa mga survivor pensioners natin kasi di ba yung mga cases na syempre may ibang pensioners tumitibok ulit yung mga puso nila. Oo, hindi naman natin mapipigil na tumibok muli ang ating mga puso, di ba? Yan. At yun, of course, may bago na silang karelasyon. Kaso lang sir, 'di ba? Pag once na nagkaroon ng boyfriend or girlfriend or nag-asawa ulit, yung dating yung tumatanggap po ng survivor pension kahit 'di ba? Kahit hindi kasal, basta yun, nagsama kayo sa isang bubong, yun. Kasi bakit nga ba? Kasi 'di ba sir, kaya nga tayo nagbibigay ng pension yung sa survivor spouse kasi wala na talagang susuporta kasi expected na asawa susuporta sa kanila financially. Pero since may, diba sir, may bago na silang karelasyon, so yung inassume na yung responsibility, so yun talagang diba, ano yung term natin dun sir pag nasususpend na yung pension natin, yung mga survivor pensioners, yung proper, parang suspended na? Opo, diba, nasususpend na talaga siya. Ayun. So, yun talaga yung mga purpose kung bakit natin ginagawa nung kinokonduct ni SSS yung annual confirmation of pension. Pero Lisa, paano nga, 'di ba? Hindi na natin nire-require yung mga below 80 years old. May ways ba yung SSS na yung mga retirement pensioner is na-check pa rin natin? Meron ba tayong mga ginagawang verification? Sir, kasi kapitbahay lang natin ang Philippine Statistics Authority. Yes, so, alam ko po may mga dito partnership naman tayo with PSA to yung i-verify yung mga information, yung
So, yung may Yun yung, access tayo. oo, yung parang tinatawag natin parang data matching yata yun. Mhm. Oo. Kasi minsan pagka may member, let's say, na-check from the record ni PSA na namatay na pala. Tapos, nagkataon, nakapangalan yung isang pensioner. So, yung may mga cases lang, very rare cases na pag na-check ng system, I think na sususpend yun. So, we have to inform yung ating pensioner na mag-report sa SSS to verify ba talaga na talaga bang itong ano to is yung tama ang nakuha nating na report from the PSA. Tsaka Oo. kaya malaking bagay din po yung partnership natin with other government agencies kasi bawas ano din po process din po doon Yes, sa ano oo. natin sa AKOP. So, unti na lang yung unti na lang magko-comply sa atin. So, may ibang transactions pa tayo na kailangan i-prioritize para sa ating mga members and pensioners. Ito, may tanong si Joanne Eugenio, ex-abroad po here. Tapos na daw po siya sa pagbabayad ng contributions. Pwede daw bang mag-loan at paano daw po yung gagawin? Direct daw po ba sa SSS branch or online? Pagbabayad ng ano kanyang binabayaran? Contribution ba? Ayan. Tama? Tapos na daw. O Loan yung pala. pagbayad, pwede po ba mag-loan? Baka siguro ang sinasabi niya is nagbayad siya ng loan, tapos na, no? Tapos gusto niya mag-loan ulit. Oo. Basta qualified tayo. Ma-meet lang yung qualifying conditions sa ating para makapag-loan ulit, which is yung dapat may at least 36 months na contribution prior dun sa month of filing and at least may 6 posted tayo dun sa within 1 year. Tapos kung halimbawang may balance pa from the previous loan, dapat at least 50% na yung na-settle mo. Tapos nabayaran, may nakapagbayad ka na in 12 months or 1 year, no? Pwede na kayong mag-file ulit na salary loan application. Sige. Online na po ulit. No? Online na rin yan. By the way, hindi lang naman yung contribution yung yung online, pati yung pagbabayad din ng ating loan. Kasi PRN na rin yan para mas mabilis din ang posting ng ating mga loan payments. Okay. So mukhang marami na rin tayo mga katanungan sa ating Lisa, may makita ka bang may ma-check ka bang mga questions sa ating Ito, si Sir Jose Santos, mabuting araw po sa inyo. Kailangan pa daw bang mag-akop? 71 years old. Kayo po ba, Sir Jose, ay retirement pensioner? Kasi kung kayo po ay retirement pensioner na nakatira dito sa Pilipinas, sa 71 years old po kayo, hindi nyo na po kailangan mag-comply sa AKOP. Pag tumungtong na po kayo ng 80 years old, 81, no? 81 years old. 80 above. 80 above, no? Ayan, pwede na po, kailangan na po talaga ninyong mag-comply sa AKOP. Meron tayong isang question dito from Sian Abian. Bakit po ang hirap mag-print ng PRN para sa months ng October to December sa SSS portal niyo po hanggang ngayon? So siguro we have to check sa ating IT muna bago natin i-confirm muna po namin to Sian yung inyong problem. Pero kung ganyan may problem kayo sa yung may mga concerns kayo, yun nga, pwede kayong mag-email sa amin yung sa usap tayo. That is USSSAP tayo. One word lang yon at sss.gov.ph. Yun naka-flash dun sa ating sa ating screen. Pag may mga concerns kayo, email nyo lang diyan. O kaya meron tayong yung customer service na ating portal, yung CRMS, no? Yung usap tayo, i-google nyo lang yon. Mag-login kayo doon para pag may mga questions kayo, kasi meron tayong mga keyboard warriors na nasa background na handang sumagot sa mga queries ninyo, may mga concerns kayo. Yun, Sir Sian, mag-email ka kasi ang deadline naman natin sa contribution payment deadline natin for October to December ay hanggang January 31. So may time pa po. Email na po kayo para ma-assist po kayo ng ating pong mga member service representatives. Okay, from Lisa Sara, how can a voluntary member living abroad register to SSS online? So paano ba, Lisa? Mag-register online. Siguro siya, ang ibig sabihin niya is paano magkaroon ng my.sss. okay.
So, punta lang po kayo dun sa ating pong SSS website, yung www.sss.gov.ph. Tapos, yun, meron po dong options dun sa baba, no, mag-register na po kayo online. Tapos may hinihingi po dun na mga detalye, no, yung mga personal details po ninyo. Tapos, yun, i-provide nyo lamang po yun, no. Tapos meron mga iba't iba kasing registration options. So, mamili lamang po kayo. Ang tip ko lang po sa inyo, kung halimbawang kayo po ay employed member, so, ang piliin nyo pong registration option ay yung employer ID number. So, saan nyo po ba yun makukuha? I-request nyo po yun doon sa inyong HR para mas madali po. Oh, may mga ano naman doon may mga options para to further parang i-filter niya or evaluate tong system natin para makapag-register kayo. By the way, kasi yung tanong niya ni Miss Lisa is voluntary member. Yun, ang kadalasan, di ba, may mga parang nagkakaroon tayo ng confusion. Ano ba yung difference ng voluntary member sa self-employed? Di ba may pagkakaiba yun? Tama, Oo. Kasi pagka sinabi nating self-employed, so pag self-employed kasi yung may sariling income na may work ka na sariling pinagkakikitaan mo ng may trabaho ka na pinagkukunan mo ng kinikita sa araw-araw, like yung ating mga vendors, yan po yung mga self-employed. Yung kasing self-employed, it's either mostly ano naman yan, yung mga wala pang SS number na gustong maging member ng SSS. And like, for example, meron akong sari-sari store, yun, pwede akong mag-member sa SSS as self-employed. Pag sinabi naman kasi nating voluntary member, yan yung mga dating employed, no? Yes. Na natigil lang sa, nag-resign na sila, gusto nilang ipagpatuloy yung paghuhulog nila, voluntary member yon. And ang difference, pag self-employed, di ba, you have to update yung inyong membership status sa SSS. Oo. Parang dapat mag-download sila nung E4 natin. Yun. O mag-download sila kung may SS number na sila. Kung wala, yung ating online, pwede kayong mag-secure for na SS number doon online as self-employed. Pero pagka voluntary naman, dahil voluntary, dating may SS number, itutuloy ko lang yung paghuhulog ko. Online, no? Yes, online lang yun. Pagka generate lang kayo dun sa ating PRN, dun sa website, click nyo lang yun dun yung voluntary member. Tsaka yung system naman natin is, na yun nade-detect na yun kung pwede kang mag-voluntary member. Yun yung kagandahan ng ating PRN, na madali na lang talaga siyang gamitin. Saka isang difference po nung self-employed saka voluntary in terms dun sa benefits na makukuha nila. Kasi like sa voluntary, yung basic, yung sickness, maternity, disability, retirement, death, and funeral. Pag self-employed ka, on top of the social security benefits, meron ka ding makukuhang employees compensation benefits. Ano ba to? Yung pag mga work-connected, sir, na pagkakasakit or na injure ka or wag naman sana pag namatay ka, may additional benefits ka pang makukuha. Kasi work-related. Yun ang kagandahan doon. Yun, so, yun, malaking bagay din na yung tama din yung membership category mo para at least sure din yung benepisyo, yung maximize mo yung matatanggap mo na benefits, di ba? Okay. Ito po may si Tonya, hello po sa inyo. Hindi daw po kasi siya makapag-file ng disbursement account siguro. Ito para sa sickness. Wala akong pangkuha ng savings account. Paano daw po yung kanyang gagawin? So, di ba sir, required po talaga natin na meron ho kayong disbursement account. Pero siya ba ay employed? Kung employed kasi, ang binabayaran natin yung kanyang employer. Diba? I-advance ng kanyang employer and then i-reimburse ng SSS sa employer. So, kailangan talaga may bank account po tayo para ma-disperse yung ating yung for the benefit natin, yung sickness natin. Madali lang naman mag-secure ng mga bank accounts kasi 'di ba yung mga mostly ng mga bangko ngayon is may mobile app na sila eh. Madali na tayo makapag-open ng bank account kasi online na eh. Kahit sa cellphone lang pwede na 'yun eh. May kailangan talagang fill out na form. Saka syempre magpe-present ka ng mga valid IDs para makapagbukas ng personal savings account. Dapat nakapangalan
po sa inyo, hindi po pwedeng join kasi hindi niyo po pwedeng i-rehistro yun online. Sa ating Facebook, meron tayong list ng ng yung mga pwedeng disbursement channels natin eh. Kung ano yung klaseng benefit yung kanilang i-file or i-claim. Okay. From Lourdes Carino, okay. Salute to Miss Rhea Biggs ng SSS Calgary branch. Bilis mag-reply sa mga inquiries namin. Okay. Yes, thank you Miss Rhea. Andiyan po yung ating mga yung ating mga kapwa kawani ng SSS na handang tumulong sa ating mga members. So meron po tayo talagang mga branches abroad na pwede pong ninyong puntahan na they're always ready to give service sa ating mga OFW, sa ating mga kababayan po. At hello sa ating mga kasamahan na foreign representatives, mabuting araw din po sa inyo. At ito po, ayan, nag-comment si Sir Jose, retirement pensioner daw po siya na nakatira sa Pilipinas. So ayan, tama, hindi niyo na po kailangan mag-comply sa ako. Pag tumungtong na po kayo ng 80, yan, saka na po kayo kailangan mag-comply. Speaking of retirement, meron tayong question from Miss Teresa Estoque. Hello. Good morning po. Bakit po walang pumasok sa ATM ko na 13-month pay? Actually, yung 13-month pay natin, it was given last December 1 and 4, no? Ngayon, kung halimbawa po, Ma'am Teresa, na check ninyo, pwede nyo i-check muna din sa ninyo sa bangko ninyo, talagang walang pumasok na 13-month sa inyong bank account. Email nyo lang po kami sa yung binigay po namin na email address kanina, yung usaptayo@sss.gov.ph, para ma-check po natin kung ano ba yung reason. Baka naman po yung bank account niyo is either baka nagbago kayo ng bank account yon. If ever kasi nagbago kayo ng bank account, update nyo lang po, inform nyo kami. May fill upan kayong form na isasabi nyo sa SSS para ma-update yung inyong records. Okay. Ito sir, may tanong naman dito sa comment section si Jean Paul Beboso. Plano daw po niyang i-continue yung hulog niya sa SSS. Nasa government na po kasi ako, kaya na-stop na yung SSS ko. Magkano at any time po ba makakapaghulog ulit sa SSS? Naku, maganda yan. Pwede niyo pong ituloy yung paghulog ng contribution niyo as voluntary member, yes, sir. Yes, katulad natin, di ba? Naghuhulog tayo. Naghuhulog din ako quarterly, no? Tapos, magkano? So, minimum of 560 kada buwan. So, pwede po yan. At meron na tayong iba't ibang payment channels. Ang pinaka-convenient na nabanggit natin kanina, sir, di ba? GCash. Yes, GCash. Meron din po tayong mga yung mga websites or sariling mobile app ng ating mga accredited partner bank. So, pwede din po kayong magbayad. Actually, doon sa ating di ba, yung website natin, meron din po. Meron din tayong option doon para makapagbayad online. Meron din po BPI, ayun, GCash. Tapos, pwede din po through debit or credit card. So, napakarami na pong options na kailangan yung pagpilian. So, hopefully, Sir Jan, ituloy-tuloy niyo yung paghuhulog ng contribution niyo as voluntary member. Dahil sa SSS, in the future, meron kayong matatanggap na retirement benefits. So, importante makapag-ipon tayo. Hindi lang yung sa ating mga sariling mga income sa mga bank accounts. So, dapat meron tayong social security protection din in retirement benefit. So, yun. Meron pa ba tayong mga question from our viewers? Ay, nga pala sir, kahapon nakita ko yung may mga panibago na namang fake news na naglalabasa sa social media. Di ba? Lalo na nung New Year ba yan? Oo. May New Year subsidy daw tayo. Oo. By the way, mga kababayan po, sa ating mga members, wala po tayong binibigay na na New Year subsidy. Oo. Kasi ito yung mga mga fraudsters, no. So ingat lang po tayo pagka may nare-receive tayong mga notice sa ating mga cellphone. Actually, napadalhan din ako niyan eh. Pero trinay ko din kung ano bang lalabas. Ayun. Para may paraffle pa yata bago ako makakuha. Natatakot pa nga ako magpipindot kasi mamaya phishing attack na yung ginagawa sa akin. Nakakatakot na ngayon kasi lume-level up na yung ating mga mga fraudsters. Yung laman ng inbox ko puro fraudsters. Sa kanila na nanggaling yung mga messages ko, kaya
mostly no sa Messenger na lang ako Oo. nakikipag-communicate sa makakilala ko eh. Kaya tuloy yung cellphone mo, halimbawa, imbis na yung mga text messages ng mga kaibigan mo, mga loved ones mo, puro na lang mga ano, ng Yung mga puro link yun mga naman. link ng mga promo, yun na lang yung natatanggap ngayon eh. Oo, Saka ang SSS po, hindi po kami nagpapadala ng mga ganon. Saka itong pinakabago, kahapon lang no, nag-release tayo ng advisory, yung pa-scholarship naman daw tayo. Oo, wala po tayong pa-scholarship. Mm. Pero meron tayong EDUC loan, di ba? Meron Yes naman sir, may tayo. EDUC loan. Saka kung meron man tayo mga pa-raffle, i-announce natin yan sa mga official social media pages ng SSS. Like ito, napapanood nyo kami dito sa sa Facebook account ng SSS, yung Philippine Social Security System. And minsan may collaboration naman din tayo sir no Yes. with our collection partners like last year no. Yes, may- yung bang sa ano yan? Yung Sa sa Union Bank. Union Bank, oo. May tayo, it's one of our campaign, no? Yung sa ating UMID. Oo, yung sa UMID pay upgrade. card. Pag pwede mag-upgrade. O may pa-kotse, tsaka pa-iPad. Ayan, in-announce namin yan sa official FB page. Yung pag hindi nanggaling doon sa official page natin dito, ay hindi yun legit for sure. Check nyo lang lagi yung ating pag kami mga nare-receive kayo niyan, padala nyo agad sa amin, like yun sa binanggit namin na email, o kaya tumawag kayo sa ating hotline. Yung ating, ano bang hotline natin? 184 1455. 81455, no? Pagka landline, pagka cellphone 1455. No? Yun, tawag lang po kayo pagka may mga natatanggap kayong mga ganyan na mga messages. So, okay, from Jiliana Montes. Good morning po. May loan ako, salary at calamity. Past June na ito. Nag-apply ako ng condonation. Yung loan ay 13K at 13K din yung calamity. Pag-apply ko ng condonation, naging total 34K. Both na po ba loan yung pinagsama or sa salary loan po yun? Okay, ano ba yung, di ba may condonation tayo? Oo. So parang ginawa natin consolidated loan program. So kung yan magandang example tong kay Ma'am Jiliana kasi meron siyang past due no sa salary, tama, salary and calamity. So yan, lahat ng mga natitirang balancing nyo sa iba't ibang types ng loan pagsasamahin niya. Short term member loans yung pinag-uusapan po natin. So pagsasamahin yan, kaya siya naging 34,000. Saka syempre, di ba sir, may kasama na din yan yung interest. Oo, no? kasi yan kaya pinagsama yan, yun yung ating ino-offer ngayon, yung Consolidated Loan Penalty Program ba yun? Yun, Consolone in short ang tawag natin doon. So, yun, hindi siya katulad before na ating yung mga condonation program na may deadline tayo. So, ito, ang ginawa ng SSS is na siya, lifetime na to, forever na tong program natin. So, kung meron kayong mga past June na na mga loan, apply nyo lang. At saka online din siya, di ba? Tama, sir. Online na. So, ayun, kailangan lang talaga bayaran nyo on time yung monthly amortization nyo para, kasi pag ganyan, made-default yan eh. No? Pag natapos yung payment term at hindi nyo pa nababayaran yung ng kumpleto, panibagong naman yan, panibagong interest rate na naman na mas mataas pa. So, kasi daily ata yan tumatakbo yan Maganda yun kasi yung condonation natin, 'di ba, ang makokondone yung penalty. So kung halimbawa may loan kayo na 19 kopong-kopong, 'yun. Pagka nag-apply kayo ng condonation natin, malaki yung mababawas diyan. Ang mabayaran niyo na lang is yung principal tsaka yung interest. At saka hindi lang 'yun, 'di ba? Hindi lang may option kayo na pwede niyo siyang bayaran in full, pwede rin installment. So may mga options kayo doon para bayaran siya na installment or pwedeng monthly, yun pagbabayad natin doon. Okay? Ayan, nag-thank you si Sir John. Okay. You're welcome, Sir John. At ayan, no, tutulad nga nung napag-usapan natin kanina, yung sa contribution payment deadline again yung sa ating mga self-employed, voluntary, and OFW members hanggang June 31, 2024 po, no, for applicable months ng October to December. Yes, para hindi kayo mahirapan din, siguro maganda rin, di ba, yung mga cellphone, may mga alarm yan. Oo. Dapat may maglagay na kayo ng reminder dyan.
Tapos may isa pang option yung auto-debit arrangement. Oo. Oo. Bagay yan Maganda. sa mga malilimutin, di ba? Diba? Oo. Basta siguraduhin nyo lang may pondo yung bank account Mm. nyo, no? Meron tayong mga partner banks dyan. Mm. Mabanggit lang natin. Yan, may mga auto-debit arrangement tayo. Anong bangko? Bank of the Mm. Philippine Islands. Meron din po tayong Country Builders Builders Bank. Bank. No, First Consolidated Bank, Mm. Metrobank Metrobank and and PNB. PNB. Ayan. Oo. Yan yung mga kapartner Oh, natin, sir. ano ba yung auto debit arrangement? Ano ba 'yan? Paano ba ang sistema niyan pag nagbabayad? Iyan po, pwede silang makipag-coordinate po doon sa bank natin. Tapos may fixed Mm-mm. amount na. Kung halimbawa, minimum contribution mo ay 560, no? Tapos pa magsiset ka na ng date kung kailan Siya babayaran. Oo, kung kailan siya Mm-mm. babayaran. Naka-fix na yan na every month, pwede bang in a span of 1 year o pwedeng tuloy-tuloy na yan, Oo. depende doon sa agreement. Actually, nila with the bank. maganda 'yan sa mga OFWs, no? Tama. Lalo na yung wala silang time na na magbayad kasi syempre nasa trabaho sila eh. Tama. Oo, maganda 'yan yung arrangement na ganyan, yung ADA. Basta siguraduhin nyo lang talaga may pondo yung accounting. Oo. Para at least tuloy-tuloy yung pagde-debit. So, Mm-mm. ito meron pa tayong next question galing kay Virjet Zero. Makakatanggap po ba siya ng maternity kahit 23 months pa daw siyang nagko-contribute? Okay. Ano ba yung mga requirements, by the way, sa ating maternity benefit? Ayun na, Oo. number 1 yung sa contribution requirement, no? At least meron siyang 3 months na contribution. Prior. Within the 12-month period bago po siya, before the semester of contingency. Ano ba paano ba yan? For example, Manganganak si na siya. Miss Virget, manganganak siya this January. So, ang semester of contingency niya is yung October, i-exclude natin, no? October, November, December, tsaka yung January, February, March. So, from September last year, yung 1 year na yon, September 2023 hanggang August ba? Basta 1 year yon, 12 months. Dapat may at least 3 months kayo nahulog. Oo. Saka dapat magsubmit din po kayo ng maternity notification kung kayo po Oo. ay employed sa Kasi employer po kayo online na yan. sasambit. Online na yan. Oo. So, ganun din po yung mga requirements. Tapos online na rin po yung pagpa-file nung Yes. maternity benefit. Basta nakahanda na po yung Mm-mm. inyong mga supporting documents, medical records. Tapos dapat kung ano po yun nandoon sa records na i-upload ninyo online, dapat consistent din siya dun sa data entry ninyo. Kasi may hinging mga date of contingency kung kailan kayo nanganak, ganyan. Kailangan consistent siya kasi 'di ba sir, kadalasan doon na dedena yung mga claims kasi Yes. biglang nagkakaroon ng error doon sa year, di consistent. Iba ang lahat naman ng whether employed no or self-employed dapat mag-notify kay SSS. Tama. Okay. And yun nga pala, medyo hindi ba kami masyado madinig na Oo, pasensya na yes, kayo yes. ha, nagkakaroon lang tayo ng audio problem. Idadaan na lang namin sa lakas ng boses. Pwede ba direct na pagka halimbawa hindi tayo naririnig may subtitle? Ganon. Para kasi 'di ba? Lalo na yung mga walang nasa MRT ka, 'di ba? Pag MRT, 'di ba pag nagse-cellphone, minsan naiinis ako pag may katabi ako nagse-cellphone tapos ang lakas-lakas ng speaker. Wala Mga pong may ganon. kausap sa telephone. Oo, parang gusto lahat ipaparinig sa mga katabi niya yung mga pinapanood niya. Lahat na ng pasahero nakatingin sa kanya. Alam na Oo. natin na magkaaway sila ng jowa. Minsan kasi yung mga pinapanood, yung mga away, yung mga road rage, ganun. Oo. Kala ko tuloy, minsan may nag-aaway na eh. Oo. Medyo pakihinaan lang ng onti yung Okay, volume. oo, sige. Ayun Ayan na, natapos na yung ating isang oras ng Ang bilis usapan. naman. Oo nga, isa pang oras ulit. Biro Okay. lang. Pero huwag kayo mag-alala, nandito kami ulit Oo. next week. Oo. And onting, final reminders ulit. Contribution payment deadline for applicable months of yes. October to December 2023 hanggang January 31 na lang po ngayong taon. Okay, bayad na. Oo, bayad na ang ating contribution. Oo. Oo, para doon sa ating mga members na ayan, may mga pumapasok pa rin mga questions. I think we can we'll take note naman yung inyong mga questions para mabigyan naman namin ng mga answers yung mga queries nila. Oo.
Tapos, ayun, Okay. meron tayo ulit next episode, no? Sa susunod na Friday. And, yun, maraming salamat po sa mga tumutok ngayon, yung mga OFW friends natin. Ako, Yes, maraming salamat. And Maraming hopefully, salamat. spread the word, no? Balitaan niyo yung mga kasama ninyo na Oo. we're back, no? Sa ating dating time slot na 10, tuwing Friday, 10 to 11 Yes. a.m. Hindi lang naman sa ating mga members, yung mga OFW na mga kababayan natin, dito rin sa Pilipinas. Oo. So, ini-invite namin kayo na manood kayo lagi dito sa ating FB Live. May usap tayo episode every Friday po ito. Oo. And also, we have other, may mga programs din naman tayo. Yung ating YouTube, kasi may mga webinars din tayo. Oo. So, kung may mga interested kayo na mga programs ng SSS like sickness, maternity, check nyo lang yung ating Facebook. Meron tayong mga schedule ng mga webinars na pinapalabas sa ating YouTube. Yan. Oo. Pwede kayong join dyan. Oo, no? join kayo doon. Pwede rin kayo magtanong magbigay ng mag-send ng mga questions niyo doon. Saka po, pag may mga additional queries kayo, mag-email po kayo sa Usap Tayo. No? Yung Usap, USSSAPTAYO, Usap Tayo at sss.gov.ph. Oo. Or pwede kayong tumawag sa aming hotline, no? 814-550-1455. So, Okay. huwag po mag-alala yung mga hindi po natin nasagot na tanong. Ngayong live discussion, sasagutin po yan. Parang Oo. yung 1 hour, FBI din akala kulang. natin, sobra-sobra, yung pala, kulang talaga, no? Oo, kaya magkita-kita po tayo ulit, no? Yes. Sa susunod na Friday para Yes. sa panibagong usapan dito sa Usap. Tayo. Yes. Happy weekend. Happy weekend po. Good news para sa mga online sellers, magsasaka, mangingisda at delivery riders. Magrehistro na sa SSS bilang self-employed member for as low as 570 pesos monthly SSS contribution, tiyak ang proteksyon para sa inyo at sa inyong pamilya. Bukod sa maternity, sickness, disability, retirement, death at funeral benefits, may loan privileges pa. Kung work-related naman ang pagkakasakit o aksidente, may dagdag proteksyon din na employees compensation. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Ko at mas napapanahon, tumutugon sa mapaghamong